What's up? Panibagong video na naman tayo. And as usual, dito tayo sa usual suspect. Dito tayo ulit sa Robinson's Park nearby our place. And yun, konting kwentuhan muna tayo. So, ngayon pala mga chong, ano na ngayon, tapos na yung summer. So, it's already May na. Pero actually, parang ano pa lang, nagsisimula pa lang yung, ano ba yung after ng summer? Is it fall? So, hindi pa rin ganun kalamig compared to previous years. Pag May, medyo malamig na. So, ngayon parang extended yung summer. And actually, yung summer ngayon compared to last year, mas ano siya, mas mainit today. This year. So I think sa Manila ganun din yung experience ngayon. Mas relatively mas warm compared to last year. So yun. So actually yung lamig naman dito, minsan nagiging disadvantage din yun. So, ang preference ko lang is of course yung parang Baguio weather lang. Pero during winter, which is around June, starting June, at least parang 4 degrees dito or could be lower. So, actually, para sa akin malamig na yun. Compared sa other countries like Canada, nagne-negative, nag-snow. Yun, medyo hassle na yun. At least dito sa atin, dito sa Perth, walang snow. And ang pinaka mababa na temperature na na-experience ko was around 3 degrees. So, hindi lang init yung disadvantage, guys. So, of course, even yung, yung cold weather, lalo na especially kung masyadong mababa, let's say disadvantage. In the sense na, of course, hindi mo magawa yung usual activities mo. And, yun, yung typical is, ang hirap gumising. Pag let's say you're preparing for work in the morning, pakahirap, nakakatamad mag-prepare sa morning. So as much as possible sana is yung Baguio weather lang. Kaya lang yan, especially during winter, talagang bumababa to around 2-4 degrees dito. Pero relatively maswerte pa rin tayo compared sa sa ibang location na talagang nagne-negative, may snow. I think para sa akin, in my opinion, medyo malaking hassle na yon. So napapanood lang natin yan sa ibang sa mga vlogs sa YouTube, kung ano experience nila like sa Canada. But luckily dito, wala namang snow. We don't have to yung shovel, yung ice, yung snow. So good thing pa rin. Maganda actually yung weather dito sa Perth compared to other locations. So ngayon it's around 19 degrees siguro. So 5:22 in the afternoon. So, natapos yung work natin around 3 p.m. Kaya, as usual, syempre, konting walking muna tayo dito, nearby. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung lugar dito. Ayan. So, it's actually a park, which is residential yung nasa side. So, ayan. Maganda mag-walking dito. So, ayan. Ito yung mga wala sa atin sa Pinas eh. So,
But I think, syempre sa mga province na hindi ko pa narating sa Manila or sa Philippines, mayroon naman tayong mga ganitong lugar. Yun nga lang, compare dito, at least dito sa Western Australia, pansin ko almost each location or suburb, mayroong magandang park na pwede kang mag-walking or picnic. And and yung mga parks mostly may mga parang covered na ano, what do you call that, parang may mga covered na lugar na pwede kang mag-picnic. I mean, not picnic but mag-barbecue na ano siya. May electric na parang stove na pwede kang mag-barbecue. So yun. So that's an advantage kasi sa family, on weekends pwedeng pumunta lang kayo sa park for free, especially kung maaga kayo. Parang first come first serve siya, wala siyang bayad. So yun, good bonding sa family and tipid pa. So hindi nyo kailangang gumastos sa labas, mag DIY lang kayo, kain kayo together with the family, barbecue or luto ng sausage, and yun, masaya na. Ganda talaga yung park guys dito kasi most of the parks may mga ano siya, yan, kids slides na pwedeng maglaro yung mga bata. So ayun na muna guys, tapusin na natin yung video. Wala akong may topic ngayon. Around 20 minutes na ako nagwo-walk. I'll spend a few more minutes. And yun, comment down below sa comment section guys kung ano yung gusto nyong itanong sa akin about buhay sa Australia, and baka maging topic natin yun for the next vlog. See ya!